Ngayon po ay tayo po ay lalako sa Pasena or Southern Community Service na hanap po sa pagtatapos ng buong 2004. Kaya iandang po natin ang ating sarili sa pagtatalagang muli ng ating sarili para sa buwan. At sa ating iwanan o 2004 ay maging isang stepping stone para lalo tayong lapit sa Panginoon sa taong 2013. Pero bago po tayo magpatuloy, mga minamahal na kapatid, isang napakagandang araw o gabi na muli natin sa iwanin ang kanliligtas ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ako'y naniniwala na sana po ito ay makatulong na lubos sa ating po pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan sa Lucas chapter 2, ay narito po ang isang karanasan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Gusto ko lang po sariwain sapagkat ang gabi ito ay ating sasariwain ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sa verse 1, ang nangyari ng mga araw na yun na lumabas ang isang utos mula kay Apostol Sal na nagpadala ang buong sanlibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng kapanahunan ng Iwan ng Emperador sa Syria. At nagsimano ng lahat. At si Jose ay umahon kasama ang kanyang kasama si Maria. Upang si kanyang ginapatala, subalit sa panahon yun, siya po ay nagdadalang tao at manangalan. At nangyari samantalang sila ay nangarunong at naganap ang kaarawan dapat siya ay manganak. At kanyang pinanganak ang pangalay ng anak na lalaki, at ito'y pinalot niya ng mga lampi, at inihangga sa isang pasamsaman, sapagkat wala ng lugar para sa kanila tuluyan. Napakapuno ng mga kapatid, wala ng lugar para sa kanila. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kalwalatian ng Panginoon ay naliwanag sa palibot nila. At sila'y nagtutuong mga takot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito dinadala ko kayo ng mabuting balita ng malaking kaganapan na siyang nasa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ng David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Ito po ang isang sariwa na dapat po natin maalala sa panahon ito ng samantalang isang closing year. Na dapat po natin maalala ang ginawang pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Siya ang tagapagligtas, ang Kristo, na ipinakita sa mga pastor sa bayan ng Diyos. Sa verse 20, sabi ito, at nagsibalik ang mga pastor na niluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanyang nangarinig at nakakita ayon sa sinabi sa kanila. At nang makaraan ang pangalan, tuloy siya at ang tinawag na Jesus ang kanyang pangalan. Dito po sa talangan ng Matthew chapter 16, ay sabihin karanasan mga minamahal ng mga kapatid. Sa buhay ng ating Panginoon, ang talang sa Lucas chapter 2 ay nagsasabing ang mga pastor ay natutuwa at nagagalak sapagkat isinilang ang tagapagligtas ng Kristo. At nang sila'y malis, sila po ay nagpupuri sa Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 16, na ang Panginoon ay nangangana ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na ang Panginoon ay nagpapagaling ng lahat ng klase ng mga karamdaman at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang sabi
rito ng mga Pariseo at mga Saduseo na mga lingkod ng Panginoon sa bayan ng Israel, na mga mahusay sa mga batas ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng mga Pariseo sa Panginoon, pwede ba magbigay ka ng isang tanda upang malaman namin kung ikaw nga ang Kristo? Mga minamahal ng mga kapatid, gusto ko lang pong maiwan sa inyo ang maisipan. Nang ipamanal ang Panginoong Hesus, marami po ang natuwa. Nang ipakita at iparinig ng anghel sa mga lingkod ng Panginoon na matagal nang naghihintay sa ating Panginoong Hesus. At ako'y naniniwala na mga Pariseo ay naghihintay din sa pagdating ng Panginoon. Yun nga lamang sila po ay naghahanap ng tanda. Subalit ang sabi ng Panginoon, hindi siya magbibigay ng tanda. Alam niyo mga kapatid, ito ang pinakamabigat sa isang Kristiyano. Yung ating paniniwala, yung ating paninindigan, yung ating pananampalataya, saan ba ito nasusukat? Saan ba ito nakamatay? Saan ba ito pwedeng masabi natin naka-foundation ng ating pananampalataya ng Kristiyano? Sapagkat sa pagpapatuloy sa Matthew chapter 16, samantalang ang Panginoon ay nakipag-usap sa mga Saduseo, sa mga Pariseo na mahusay sa batas ng Panginoon. Dito sa tala ng Matthew chapter 16, ang sabi ay ganito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ng Pilipos, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang sabi ang sagot ng mga alagad at kanilang sinabi, ang ina ay nagsasabing ikaw ay si Juan Bautista. Ang ina ay nagsasabing ikaw ay si Elias. Ang ina ay nagsasabing ikaw ay si Jeremias. Ang ina ay nagsasabing isa ka sa mga propeta. Subalit, nang sinabi ng Panginoon, kanyang sinabi sa kanila, sa mga disipulo ng Panginoon, datapwat sinabi ng Panginoon, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Ito ang narinig ng mga lingkod ng Panginoon nang samantalang sila ay naglilingkod at pinangalan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Nang sabi ng Panginoon Hesus sa mga disipulo, ano ako sa kanila? Ang sabi, ikaw ay si John the Baptist, si Elias, o ang iba, si Jeremias, o iba ang isa sa mga propeta. Pero ang tanong ng Panginoon ay personal sa mga disipulo. Sino ako sa inyo? Ano ang pagkakilala niyo sa akin? At sumagot ang mga disipulo sa pagkahunan ni Simon Pedro at ang wika at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, ito po ay isang malalim na karanasan. Napaka-imposible sa isang anak ng Diyos, sa kanyang bayan, na masasabing ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, unless na kayo ay mayroong malalim na ugnayan sa Panginoon. At sumagot si Jesus at kanyang sinabi, mapalad ka, Simon, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. May talata dito mga kapatid sa Matthew chapter 16 verse 24, ang sabi po ay ganito, nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino ang taong ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas sa kanyang buhay ay mawawala nito at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong
Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtaniya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, kung ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang anghel, at kung magkagayoy bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Mga kapatid, gusto ko lang po makita nyo in a closing year. Ang sabi at sariwa na nais kong sariwa, mga kapatid, nang ipanganak ang Panginoon dito sa sanlibutan, sa Jerusalem, walang pong kwarto sa kanila. Walang room, mga kapatid. Bakit? Sapagkat hindi kilala ang Panginoon na siya Kristo, na siya ang tagapagligtas. At ito rin ay imposible sa panahon ito, na kapag tayo ay walang malalim na relasyon sa Panginoon, maaaring wala rin buwan ang Panginoon sa inyong puso o sa inyong buhay. At ito ay isang maliwanag na karanasan sa panahon yun at maging sa panahon ito. At ito'y paulit-ulit na ibinabanggit ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, na bagaman iba ang kanilang pananaw, iba ang kanilang pagsunod, iba ang kanilang pagtaliman, pero pilit pa rin ipinaunawa ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sino ba ako sa inyo? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ba ay makabuluhang salita? Ito ba ay malamang salita? Ito ba ay makasaysayang salita ng sabihin ng mga disipulo? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Meron ba itong sense, mga kapatid? Meron ba itong bigang sa kanyang mga lingkod, sa mga disipulo? Gusto mga tao makakandi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, meron po itong bigang. Meron itong kapangyarihan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat sa panahon yun, maging sa panahon ngayon sa Israel, sila pa rin ay naghihintay ng tunay na Kristo na tagapagligtas. Sapagkat kung walang Kristo, walang tagapagligtas, ang buhay natin sa mundo ito ay mawawala ng kabuluhan. Kaya nang sabihin ng mga disipulo ng Panginoon, ikaw ang Kristo, ikaw ang tagapagligtas sa anak ng Diyos na buhay. Meron na silang pag-asa. May kabuluhan na ang kanilang mga paglilingkod sa lupang ito para sa Panginoon. Ano ba ang ating paglilingkod sa lupang ito, mga kapatid? Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo sa verse 24, nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ang ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Bakit ito ang nabanggit ng Panginoon? Sapagkat maraming mga tao sa sanlibutan ang sumusunod sa Panginoon, not for the sake na papasukin ng Panginoon, sapagkat sila'y sumusunod kung ano ang makukuha nila sa Panginoong Hesus. Kung ano ang mabibigay ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Kung ano ang kanilang magiging buhay sa pagsunod sa Panginoon. Materially, physically, o visibly, habang sila'y naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga lingkod, ang sino mang sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, ngayong taon, marami po tayong mga pagsubok. Marami tayong mga problema. Marami tayong mga pangarap. Pero ano ba talagang dahilan? Bakit po tayo narito at patuloy na naglilingkod sa Panginoon? For something? For physical? For material? Whatever, mga kapatid. Ano ba ang kailangan natin? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, ang sinumang sumunod, pasanin ang krus, tanggihan ang sarili. Sapagkat alam ng Diyos, alam ng Panginoon, na ang sino mang hindi tatanggi sa kanyang sarili, ito ang gagamitin ng kaaway para ibagsa ang kanyang mga anak. Sa panahon ito at maging sa muling panahon darating, physical, material, o anumang bagay, mga
Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ang tagapagligtas. At malimit ko rin banggitin mga kapatid, dito sa John, ang sabi ng ating Panginoon, John chapter 6. Pakinggan po natin mga kapatid. Chapter 6 verse 51. Ako ang tinapay ng buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa'y kabubuhay ng sanlibutan. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Mga kapatid, iba ang tinutukoy ng ating Panginoon sa talatang ito. Nais ng Panginoong Jesus na siya ay makasama natin mga kapatid, hindi sa labas ng ating buhay, kundi sa buong buhay na sa loob ng ating pagkatao, ay makasama natin ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Sapagkat kung hindi ito mangyayari, ngayon at magpakailanman, wala tayong buhay. Ngayon at sa darating, sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nang mamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, is enough for you and for me, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit yung pagbibigay ng ating buhay sa Panginoon, yung pagbubukas ng ating buhay sa Panginoon, na siya ay papapasukin, is something. Is something. Mga kapatid, ito lamang po ang hinihingi ng Panginoon sa inyo at sa akin. Bakit ito ang nais ng Panginoon na kanyang makita sa kanyang mga anak? Maliwanag sa talatang banal na kasulatan, mga kapatid, kung wala tayo sa Panginoon, tayo po ay walang magagawa. Kung tayo ay wala sa Panginoon, kung wala sa atin ang Panginoon, tayo ay talong-talunan lamang ng kaaway. Huwag natin maliitin ang kaaway, sapagkat ang kaaway ay pangalawa sa kapangyarihan ng Panginoon. At tayo po mga kapatid ay gagamitin lamang ng kaaway upang ibagsak, maging hindi lamang ang ating sarili, maging ang buong sambayan o maging ang buong pamayanan ng Iglesia, because of God. Kaya sa panahon ito, ay lamang natin mga kapatid, lamang nagkaroon ng ilang araw na lamang, 3 days, 29, 30, 31, iiwanan na po natin ang 2001. Kung mayroon pa tayo mga kabiguan, may mga pangarap mga kapatid, sana po ito ay maging stepping stone. Na lalo tayo maging malapit sa Panginoon. Na lalo maging bukas ang ating buhay sa Panginoon. Ito ang panahon na muli nating sariwain kung bakit tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Muli nating bigyan ng buhay kung bakit tayo ay narito sa sanlibutan ito. Hindi lamang para sa material na bagay. Hindi lamang sa mga bagay na limited pinapangarap natin, kundi tayo narito mga kapatid, hindi sa pangarap nyo, hindi sa pangarap ko, hindi sa inyong dreams, hindi rin sa aking dreams, kundi tayo narito mga kapatid, dahilan sa dream o sa pangako ng Panginoon na tayo ay nais niyang makasama, hindi lamang sa lupang ito, kundi doon sa alang bayan. Ito, sabihin mo na isang pangarap ng Panginoon, isang pangako ng Panginoon, isang pangkay ng Panginoon na bawat anak niya na nasa lupa ay kanyang makasama. Hindi lamang sa lupang ito, kundi maging doon sa langit na bayan. Kaya mga kapatid, ngayong gabi ay ating pong saliwangin
alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at hindi lang natin alalahanin, kundi buksan natin ang ating puso, papasukin ang Panginoon at sa tulong na kanyang nais na ipagawa sa atin ngayong gabi, sana po'y magkaroon tulong na tayo lahat ay lalong maging malapit sa Panginoon at ganoon din sa ating kapwa, sa ating mga sasawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapatiran, mali sa kapitbahay sa all time to surrender ourselves to God for new life in Christ. Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo para sa isang panahon. Nais ko po sama-sama tayo lumalayo sa Panginoon para po sa pagkakalagay ng ating sarili. Tayo po ang manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, wala po kayo panukala at alikain o pangalan, kundi ang kami ay makasama nyo dyan sa langit na kanya. Magpasawalang kagaya. Marami din po kami kadikain ng pangarap ng Panginoon. Pero minsan ang mga adikain ng pangarap namin ay may katapusan. Nawawala. Minsan ito ay mga bagay na nagpapalayo sa amin sa inyo. O Diyos, tulungan niyo po kami na pwede po ba na mangyari sa bawat isa ngayong gabi ang aming pong adikain at pangarap na magiging buhay namin mula ngayon hanggang sa kayo dumating ay ang inyong adikain at pangarap na magkasama-sama hindi lamang sa lupang ito kundi maging doon sa langit na bayan. O Diyos, kayo po ang nakababati ng aming mga buhay, ng aming buong pagkatao, ng aming puso at ng aming mga isipan. Kami po, Diyos, ay nagmamahal. Alang-alang po sa inyong dakilang pag-ibig at sa kanang biyaya na inyong ipinakita sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, tulungan niyo po kami. Bigyan nawa ang bawat isa ng kapangyarihan. Nabuksan po namin ang aming buong pagkatao, ang aming mga sarili, ang aming puso at isipan. Kung may mga bagay na hindi namin mailagak sa inyo, ito daw Diyos ang pagkakataon na mailagak nawa ng bawat isa ang aming buhay sa inyo. Ano man bagay ito, Panginoon, ito man ay kabalisahan, problema, kasalanan, Panginoon, na nagpapalayo sa inyo, Panginoon, bigyan naman kami ng pangyarihan na ito'y may lagat namin sa inyo. At ang bawat isa ay mapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. At sa inyong dugo, kami nawang lahat ay maging malinis at maging karapat-dapat sa inyong pananampalataya. At magkaroon kami ng buong pananampalataya na kayo ay papasukin sa aming buhay upang kayo ay makasama namin, Panginoon, at kami ay gagawa ayon sa inyong pananakalooban at wala na kaming papangarapin pa kundi ang kayo ay makasama dyan sa langit na bayan. Panginoon, narito po kami upang muli namin masaliwa ang inyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ang inyong pagliligtas sa bawat isa, na sana hindi po namin ito makalimutan sa maraming mga pagsubok na dumarating sa sanlibutan ito. O Diyos, narito po ang inyong pinukalan na dapat namin gawin. Ang kami po ay magmagasan ng mga paa. Ito ay tanda ng aming pong paglilingkod sa inyo at sa kapwa. Katulad ng isang alipin, Panginoon, na kami ay walang pinipili kundi kami maglilingkod. May bibigay namin ang buong aming puso at kaluluwa sa inyo, Panginoon. Ano man ang inyong nais na ipagawa sa amin, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, sa inyong presensya na mabubuhay sa amin, ay kami susunod hanggang sa kayo dumating. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na ang pagmamahalan ng mag-asawa, ang pagmamahalan ng mga pamilya, ang pagmamahalan sa loob ng iglesia ay maghari nawa kayo
kayo ang siyang kikilos at gagawa ng inyong kapangyarihan, ang siyang makikita sa lugar na ito upang makita ang aming iglesia ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal at ganoon na rin ang pagpapatawad kung may nagkakasala at nagkakamali. Panginoon, nais din po namin ilapit sa inyo. Sa aming gagawin ito ang mga kasangkapan. Narito po ang kumanya. Narito ang tubig, narito ang langganan. Panginoon, ito naman ay inyong basbasan. Gamitin upang madaman namin na kayo ang siyang imuhugas sa amin, sa lahat ng aming karumihan upang lalo kami maging malapit sa inyo at sa aming kapwa. At gamitin ito, Panginoon, na lalo kami maging matatag, na lalo kami maging lubos sa aming pananampalataya sa inyo dahil sa darating na taong 2015. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pangako na hindi niyo po kami iwanan, hindi po mamaya. Ito po ay sinasampalatayan namin. At amin po pinakiusap, magawa naman namin ang lahat ng mga bagay ayon po sa inyong mananahalawa. Ang lahat na hindi aming pagniling, hindi sa kami karapatapan, kundi alam-alam na sa banal ng mga pangyarihan namin na namin